The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow, pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome po sa ating morning simbahay. Ating bini-welcome lahat nating mga faithful followers dito sa ating online platform. So welcome sa lahat nating mga pastors, mga leaders, mga primary natin, mga cell members, lahat ng mga nanay at tatay at ang kanilang buong pamilya na nasa tahanan ngayon at kasama natin sa online simbahay platform. Welcome po. Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din sa mga kapatid natin na nasa labas ng bansang Pilipinas, mga Filipino workers natin. Welcome po sa ating morning simbahay na sa iba't ibang sulok ng bansa na atin pong kasama ngayon dito sa online simbahay platform. At bago po ang lahat mga kapatid, simulan natin na hingin sa Diyos ang kanyang gabay at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagkatiwala namin sa iyo ang oras na ito. Ikaw po ang siyang kumilos sa puso at isip ng mga anak mo na kasama namin dito sa online platform, na ikaw po ay aming mabigyan ng pagsamba, isang pagsamba na nakalulugod sa iyo. Ikaw po, Diyos, ang siyang magbigay ng gabay sa amin, sa aming sama-samang pagtitipon dito sa online platform. Your name be glorified, O God. Your name be exalted. And continue to cleanse us sa aming mga kasalanang nagawa sa iyong harapan. At dalangin namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan sa mga iba't ibang sulok ng mundo ngayon na kasama namin dito sa online platform. Pinagkatiwala namin sa iyong lahat sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sama-sama po nating papurihan ng Diyos na buhay, dalhin po sa atin at pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. There's no silver or gold
Salamat sa mga mensahe na ating narinig na ibinigay sa atin ng CGS Philippines Worship Team at ang ating mga puso ay handa po natin sa mensaheng ito na ating pagsasaluhan. Meron po tayong ballpen, may notebook at higit sa lahat may mga Bible po tayong hawak. Ang ating pag-usapan makikita sa 1 John chapter 4 verses 7 to 12. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanman, wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Mapapansin natin sa mga talatang ito, bawat talata may salitang pag-ibig. At ang isa sa sinisentro ng pag-ibig dito, makikita natin, ang pag-ibig ay nanggaling mismo sa Diyos. Kaya ang ating pag-usapan ngayon is about the power of God's love, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Now, ating alamin, bakit makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos? Number 1, because it is divine. So kaya makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kasi banal ang pag-ibig ng Diyos. It is divine. It is above all. So, ang batayan po natin yan, nung sinabi sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So that is divine love. Ibig sabihin, ang divine love is active, demonstrative. Romans 5:8, hindi pa natin nakilala ang Diyos, ipinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi natin alam noon yon. Namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So na-realize lamang natin ang pag-ibig ng Diyos nung tayo'y pinatawad sa ating makasalanan. Noon pa pala'y may namatay na para sa atin. Kaya divine love is the most highest love of all. Kasi walang namatay para tayo ay mabago, maligtas, magkaroon ng security sa buhay, kundi itong pag-ibig ng Diyos. At ito po ay na-exercise ng mga taong may Kristo ang buhay. Now gusto kong makita po natin, we need divine love. Kasi ang divine love, tandaan po natin, kaya niyang mahalin ang hindi deserve na mahalin. Kaya niya magpatawad ang hindi deserve bigyan ng pagpapatawad. So, that is the power of God's love. Hindi siya deserve patawarin, pinatawad. Hindi siya deserve na bigyan ng magandang pakikitungo, pinakitunguhan. At sino pong nakagawa niyan? Only the Lord Jesus Christ. Saan ka nakita? Sinampal si Christ, dinuraan. Pero sigaw niya sa cross, patawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That is God's divine love. At yan ang dapat ma-inject po sa atin. We need the divine love of God. Kaya dito sa 1 John na mapapansin po natin, inuulit-ulit palagi ni John. Sabi niya, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So kapag may hatred ka ngayon, may sama ka ng loob, may galit ka, at sinusustain mo sa buhay mo yan, hindi yan kalooban ng Diyos. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, dapat taglay natin yung banal na pag-ibig ng Diyos. Kasi inihayag niya, sabi nga sa verse 9, ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo, ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. So ibig sabihin, kaya mong umibig kasi una kang inibig ng Diyos. Sa madaling salita, one of the character of God
na nag-benefit po tayo, yung divine love niya. Nung tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, dati mapagtanim ka ng galit, may sama ka ng loob palagi, may inggit ka, may selos ka, nag-transfer sa iyo, na-exercise mo ngayon yung divine love na galing sa Diyos. Hindi ka na naging mainggitin, hindi ka na nagsiselos. So we need divine love, not human love. Ang human love kasi, ganito ang mga sinasabi. Pagod na akong mahalin ka, ngunit ramdam ko, ako lang ang nagmamahal sa iyo. That is human love. Ang human love, napapagod magmahal, mga kapatid. At ang human love, naghahanap ng kapalit sa kanyang ginagawang pagmamahal. So tandaan po natin, we need to exercise God's divine love, and who can exercise God's divine love? Only those people na may Kristo ang buhay. That is why makikita ninyo na hindi mo kaano-ano, may habag ka, hindi mo naman ka mag-anak, inaabot mo, nire-reach out mo para makakilala sa Panginoon. Kasi we cannot function in the church, we cannot function in the ministry without God's divine love. Everything we do is about love. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ikaw ay gumagawa out of obligation, out of responsibility, hindi ka magtatagal, mapapagod ka. Kaya kahit sa ministry, kaya nga napansin ninyo, di ba? One of our main purpose, bakit nag-win soul tayo, bakit ginagawa natin ang vision? Because we love God and we love people. Sinabi ng Lord, love God with all your heart, soul, mind, and strength. Ibig sabihin, ang nagpapamove sa atin, ang nagpapagalaw po sa atin, is the love of God, and that is the divine love of God. So although ang tao may human love, pero yan ay kapos, kulang, naghahanap. Ang human love ay merong mga lapses. But the divine love of God, mapapansin po natin, yung opposite ng human love ay kayang gawin ng divine love. Ang human love, mahal lang niya yung nagmamahal din sa kanya. Ang divine love, minamahal niya yung tao na gumawa ng kasalanan sa kanya. And that is our God. Nakagawa tayo ng kasalanan sa Diyos because of our sin. Hindi tayo lahat deserve ng favor ng Diyos. But still, God loves us. Kita niyo yan mga kapatid? Lahat tayo deserve sa impyerno. Lahat tayo deserve mapahamak. Lahat tayo deserve parusahan. But because of God's divine love, pinatawad tayo ng Diyos. Tayo po ay nagkaroon ng security in life because of God's divine love. Kaya importante mga kapatid ang God's divine love. Mahalaga po ito dahil ang God's divine love ay hindi po ito na-expire. Hindi po ito may deadline. At ang God's divine love, wala siyang time. Boundless ang God's divine love, mga kapatid. Ang human love, kaya pansin ninyo mga kapatid, hindi nyo ba napapansin? Kasi sinasabi nga nilang February Love Month. But I believe, every moment, every second, every hour is God's love. Tingnan ninyo, may time bound ang human love. May pizza ang human love. At pinapakita ng human love, anong karamihang binibigay ng mga lalaki sa babae? Flowers and chocolate. Ang flowers, nalalanta. Ang chocolate, natutunaw. So pag binigyan ka ng bulaklak at tsokolate, ang ibig sabihin yan, malalanta din ang pag-ibig ko sa iyo. Matutunaw din yan balang araw. Tapos yung babae, kilig na kilig siya. Si God, ni walang tsokolate sa kanya, ni walang flowers. Ang binigay ng Diyos sa atin, si Kristo Jesus. At that is God's divine love. Kita niyo mga kapatid? At bakit ka nagbigay ng araw ng 14 ng February?
Ang pag-ibig is every day, every moment, every hour, every second. Mga kapatid, so ibig sabihin, human love may limitation. May petsa yan. So next year na naman kayo makakatanggap ng tsokolate at saka ng bulaklak. Di po ba? And that is the expression of human love. Pero tandaan po natin, if you have the divine love, tandaan po natin yun mga kapatid, you pray for that person. At the same time, you are kind. Hindi lang sa isang tao, kundi sa lahat ng tao. Kaya mapapansin natin mga kapatid, ang human love may limitation, ang pag-ibig ng tao nalalagas, natutunaw, nawawala, napapanis, at meron siyang limitation. We need to have this kind of love, and this is the power of God's love. Kaya pansinin niyo minsan, yung ating pag-ibig, ang pag-ibig ng tao, na-offend. Na-offend ang pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay naghahanap, mga kapatid. Ang pag-ibig ng tao hindi nasa-satisfy. Hindi siya nagbibigay ng satisfaction. Marami sa atin, kung isipin po natin, the most abused word in the world is the word love. Pinakaabusong salita sa buong mundo ay ang salitang pag-ibig. Di ba? Pag sinabi mo sa isang taong, I love you, gusto kita maging boyfriend, maging girlfriend, maging husband, or maging wife, pansinin po natin, yung I love you na yan, ang ibig sabihin minsan is I lust you, L-U-S-T. Di ba? Nagkakaroon ng pagnanasa sa laman. Ginagamit niya ng word na love kasi the human love is emotional love. But the divine love based on God's character, His divine love based on His holiness, on His nature as a just God. Kaya tandaan po natin, may butas, may kulang ang pag-ibig ng tao. And we need to have God's divine love in us. Kung nagmamahalan nga talaga mag-asawa, bakit may naghihiwalay? Bakit may nagsusuntukan? Bakit may nagmumurahan? Akala ko ba nagmamahalan? Di ba? Bakit kabibigay lang ng bulaklak at tsokolate, nag-away na kinabukasan? Bakit? Human love kasi yon, mga kapatid. At tandaan natin, we need all of us, single ka man, may asawa ka wala, we need divine love. Kaya hindi dapat ma-insecure dito yung mga single mother, single father, or mga single na wala pa. If you have Jesus Christ, you have the divine love at wala kang insecurities, wala kang inferiority. Kung may natanggap ka man o wala, ang higit na natanggap mo, you have Christ in your life. Ayon. Iba kasi naghahanap ng maling pag-ibig. At dito ang iba na nasablay. Saka nakakita, lumayo ka sa Diyos. Siya yung may divine love. Pumunta ka sa tao na gwapo kasi. O kaya maganda kasi. Pero walang divine love, masisira po tayo doon. Sisirain po buhay natin. Alam niyo ba, ang human love sometimes destroys life. Kasi hindi human love, human lust. Pagnanasa sa laman, hilig ng laman, ginagamit ng iba lang ang salitang pag-ibig. So I hope nakita natin to kasi inaayos natin. Kasi marami dito, distorted ang kaalaman sa pag-ibig. Distorted ang kanilang knowledge about love. That is why let us go back to the author of love, and that is our God. His love is divine. Makikita po natin. Banal ang pag-ibig ng Diyos, and we need to exercise God's divine love. Kasi siya ang unang nagpadama ng kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo para sa atin. Very simple, namatay si Kristo para sa atin. That is the greatest gift of God's love. Hindi tsokolate, hindi bulaklak, hindi kung ano-ano mang mga food
Though you cannot give without loving at you cannot love without giving, normal yon, mga kapatid. Pero ang mahalaga, dapat we build relationship with the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin. Kasi ang love ng tao nagme-meltdown, nagpe-fade away. Mahal mo siya ngayon after 1 year. Iba naman ang binigyan mo ng bulaklak at tsokolate. Nakailang ka ng bigay ng bulaklak at tsokolate. Panglima na yung babaeng binigyan mo. At bakit babae lang binibigyan? Kailangan din ng lalaki ng pag-ibig. Di po ba? Hindi po tayo, ang love is not only just to receive. Oh, mga lalaki, may nagbigay na ba sa inyo? Di ba? Bakit babae lang binibigyan? Ayun. May mga babae naman na niregaluhan ng mga lalaki, rubber shoes, o kaya binibigyan ng mga lalaki ng, yung hilig ng mga lalaki, relo. Maging grateful tayo po niyan kasi expression of love, and that is human love. Pero iba, walang makakapantay sa ginawa ni Jesus Christ, ng God the Father. The greatest gift is the life given to us, and that is the sacrificial life of Christ Jesus. At ikaw ngayon meron ng Jesus. So you need to exercise God's divine love. So that is the power of God's love. Yun ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ang sarap kaya kapag si lalaki at si babae parehong may divine love. Walang naghahanapan, walang silusan, walang silipan. Kasi both of you have God's divine love. Second, why is it that the love of God is powerful? Because it is forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay forever. It is an ending love. It is relentless. Walang pagkapagod ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ito nagpapahinga because God owns the word love. Ito yung karakter ng Diyos. Pastor, paano mo masasabi na forever ang pag-ibig ng Diyos? Saan ka nakakita, mga kapatid? Bawat minuto, bawat segundo, kahit ang hindi umiibig sa Diyos, sa buong mundo, billions of people, nakakahinga bawat segundo, wala sa ICU. Alam nyo, malalaman mo lang na really amazing ang love ng God. Kung naranasan ninyo na meron kayong mga mahal sa buhay o kaibigan, pumunta ka ng ICU, doon mo makikita, napaka-importante ng buhay. Bawat segundo, nag-aantay ka na makasurvive yung tao sa intensive care unit. Kasi pag nasa intensive care unit ka, papunta na yan sa mawalan ng buhay. At doon mo makikita, wala ka sa ICU, kapatid, wala ka sa emergency. At kinikare ni Lord lahat ng may buhay, hindi lang tao. Mga nilikha ng Diyos na may buhay, mga living things, living creature, sa ilalim ng dagat, mga isda, mapapawaw ka sa galing ng Diyos. Dahil kung walang Diyos, walang buhay ang buong mundo. Kung walang Diyos, walang tao na nilikha. Ultimo, mga ipis, mga langaw, wala yan. Walang mga bakterya. Walang nabubuhay sa ilalim ng dagat. Why there is life? Bakit may mga halaman, may mga pananim, may mga puno ng prutas? Sino po ang nagbibigay ng pag-ibig na yan? Our God. And the love of God is forever. The love of God is forever. Yung nakakalanghap ka ng sariwang hangin, hindi sa aircon, kundi sariwang hangin mula sa mga puno na lalanghap mo, sa mga bukirin, sa dagat. So lahat na makikita mo, paglabas mo pala ng bahay mo kung nasa provinces ka o kahit nasa city ka, biro mo yan kapag sa city ka, everyday, kikita mo mga sasakyan tumadakbo, sino may kapangyarihan ng talino nagbigay niyan sa mga gumagawa ng mga sasakyan, gumagawa ng mga gadget. Sino nagbigay ng talino niyan? Hindi yan human wisdom, divine wisdom na binigay sa tao para manatiling buhay ang mga tao.
So mapapansin po natin dito mga kapatid, that is the forever love of God. Kasi pag namatay ito, may susunod na naman. Ang care ng God sa atin is forever. Hindi siya napapagod. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Yung tao na umibig sa iyo pag namatay, ramdam mo pa bang pag-ibig niya? Wala na. Umasa tayo sa pag-ibig na walang hanggan ng Diyos, hindi sa pag-ibig ng tao. Kaya ang iba minsan, masyadong inakap ang pag-ibig ng tao. Minsan mag-asawa nag-uusap, gusto ko pag mawala tayo, ako mauna. Sabi naman ng isa, hindi ko kaya na mauna ka. Paunahin mo ako na ako muna mamatay. Kasi hindi ko kaya, baka mamamatay na rin ako. Tingnan niyo mga kapatid, nagsasandalan sila sa human love. Pero mo pinag-usapan nila kamatayan pariho. Kasi hindi ko alam kung baka mababaliw na ako kapag nawala ka. Ganyan ang tao. Di ba? Pero sa loob ng isa, sana mauna siya. Di ba? Kunyari lang yun na ako mauna, pero sana siya mauna. Tingnan niyo yung pag-ibig ng Diyos, may daya. Pag-ibig ng tao, eration. Pag-ibig ng tao, may daya. Di mo ba? Lalo na pag nagalit ka sa kaibigan mo, sa mga taong malapit sa iyo, pag nagalit ka, may evil thoughts tayo eh. Di po ba? Sana masagasaan man siya ng bisikleta, mapilayan man lang. Ganun tayo, di po ba? May mga evil prayer tayo sometimes. Kahit tandaan po natin, meron tayong, ang human love, nagkakaroon siya ng depekto. Pero ang Diyos, nag-iingat sa atin forever and forever. Bakit forever ang sinabi ko dito na God's love is forever? Because He has given us a forever life. Saan ka nakakita? Pag namatay tayo, may buhay pa tayo sa kabila. And that is the eternal love of God. That is why the love of God is what? Forever. Kaya walang forever sa mundong ito, mga kapatid. Pansinin ninyo, rampant ang hiwalayan ngayon. Rampant ngayon na nagmamahalan, may pera naman, mayaman naman, may kakayahan naman, pariho naman wala na silang hingin, nasa kanila na lahat. Bakit? May butas ang human love. May depekto, may mga flaws ang human love. Mga kapatid, ang love lamang ng Diyos ang forever. Kaya huwag kayo maniwala sa mga lalaking naniligaw sa inyo. Ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Ikaw lang, wala nang iba pa. Mga kapatid, may mga ganon. Sumpa man. Ayun, isa pa, delikado yan. Sumumpa na, lumuhod pa. Napakadelikado yung ganyang ginagawa, mga kapatid. No? Kasi walang forever na love. Pag namatay yung tao na yan, wala nang love na mula sa kanya. O ikaw ang mamatay. Only the love of God is forever. Bakit sinabi ko forever ang love? Beyond life ang pag-ibig ng Diyos. Beyond dito sa human existence ang love ng Diyos. Tingnan ninyo sa 1 Corinthians 13:8 sa Tagalog, ano po? Mapapansin ninyo. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Nakita po natin mga batid. Ibig sabihin, pasalamatan natin ang Diyos dahil noon pa man minahalan niya tayo, nasa ilalim tayo ng kasalanan, at dahil sa kanyang pag-ibig, ang solusyon sa kasalanan natin, si Jesus Christ. At dahil kay Kristo Jesus, inayos tayo ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng matinong kaisipan, matinong damdamin, na kaya mo na rin magpatawad sa mga nagkasala sa iyo. Hindi ka nagtatanim ng galit. At ito pang maganda, binago na buhay mo, hanggang sa kabila, may buhay ka pa na walang hanggan. Why? That is the product of God's forever love sa atin. At hindi yan kayang ibigay ng tao. Pwede kang bigyan ng nagmamahal sa iyo ng bahay, ng kotse.
pwede kang bigyan ng masarap na pagkain, pwede kang bigyan ng resources na gusto mo, pero lahat ng yan magpi-fade. Magpi-fade lahat yon. Magme-melt yan. Matutunaw, maluluma, mawawala. Tandaan po natin yon. Everything we possess na material sa mundong ito ay hindi yan forever. Kaya pag nawala yon, naluluma, and sometimes, nawala na rin sa iyo yung mga tao na yon na naging generous sa iyo. Pero ang Diyos, mga kapatid, grabe siya magmahal sa atin. Ang care ng God sa atin, hindi lang sa mundong ito, kundi sa kabilang buhay pa. That is why ito yung makikita nyo. Kaya pala ako naglilingkod. That is why I love to serve God. I love to pray. I love to share the Word of God. I love to read the Word of God because of His love towards me. The love of God, hindi mo kaya masukat. Incomprehensible ang love ng Diyos. Hindi kayang masukat ng kaisipan ng tao. Ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Now, what's the effect sa atin? Wala tayong karapatan magtampo sa Diyos. Wala tayong karapatang hanapan ang Diyos natin. Ang gusto ng Diyos, kalooban niyang masunod. Kaya pag kalooban natin nasusunod, nasasaktan lang tayo. Pag kalooban natin na nasusunod, nadidepress po tayo. Kuha mga kapatid. Kasi yung taong minamahal mo, yung inaasahan mo sa kanya, hindi niya naibigay sa iyo. Kahit na kayo'y mag-asawa na. Ayun. Alam mo, mahal na mahal kita, pero nag-asawa tayo, parang nabawasan pagmamahal ko sa iyo. Bakit? Lakas mo humilik eh. O, tingnan mo lang, humilik ng malakas na wala na yung bawas na yung pag-ibig. Lakas mo humilik. Ang baho pala ng paa mo. O, hindi na open ka ngayon. Mahal na mahal mo siya. Dating ganda niya, mag-ayos ng damit. Ngayon, amoy pawis ka na. Oo nga eh. Napansin ko nga rin. Pasensya ka na. Ikaw nga, amoy sibuyas na rin eh. Tingnan niyo mga kapatid, nagkakatinginan na kayo ng negative ninyo, di ba? That is human aspect pananaw natin sa bawat isa because our love fades. Pero ang love ng God is forever yan. At yan, ang recipient ng pag-ibig na yan, tayo mismong mga tao. Nagpasalamat tayo. Buti na lang ang tao, kulang ang pag-ibig. Buti na lang may Jesus Christ. Kaya nagtataka ako, anong dahilan? Ano pang idahilan mo na tatalikod ka, iiwanan mo siya, pupunta ka ngayon sa mga defective love, defective care. Walang iba magbibigay sa atin ng forever love, kundi ang Diyos lang. Dahil siya ang lumikha po sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya tandaan natin, if you have this kind of love of God, wala akong nakikita kapag ranas mo pag-ibig ng Diyos, walang taong mareklamo, walang taong mainggitin, walang taong i-compare niya buhay niya sa iba. Saan ka nakakita may human love ka pero nagsiselos ka? That is why we need to grab it, to have it, and this is the love of God which is forever. If you have forever love, kaya mong mahalin ang tao kahit na may mga nakikita kang depekto sa kanya. Kaya mapapansin nyo, ang tatanda na nila, nag-holding hands pa rin sila, nagmamahalan pa rin sila. I think they have the divine love of God for them. Di po ba? May divine love na meron sila. Kasi ang divine love, ini-exercise ang karakter ng Diyos. Ang human love, minahal mo lang yan kasi may nagustuhan kang nakikita eh. Pag meron ka na nakikitang hindi mo nagustuhan, bawas na yung human love. Kaya, walang dahilan na tayo magreklamo, walang dahilan na tayo magkakaroon ng kritik sa ating pagsunod sa Diyos. Ako nakita ko yung mga nagpapatuloy sa Lord, kahit may mga pagsubok, may mga naranasang kahirapan sa buhay nila, it's all about the love of God in their lives. Pero kapag ikaw ay naglingkod sa Lord na wala kang pag-ibig, matutunaw ka talaga. Hindi ka talaga magtatagal. Yun ang sinasabi ko mga kapatid.
Ang nagmo-motivate dito sa atin is the love of God. At pasalamatan natin, Lord, salamat. Because of your forever love, nagkakaroon ng life eternal din ang pamilya ko. Meron silang eternity na maranasan. And that is your greatest gift. So si Lord lang ang may forever. Tandaan po natin to. Walang taong magbibigay sa iyo ng forever love. Only God alone. Huwag kang maniwala sa taong nagsasalita, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa libingan. Ang patay, hindi na magmamahal yun, mga kapatid. Ang Diyos lang nagbibigay ng forever love. Kaya pansinin po natin, pinakita ng Diyos. Kompleto naman tong couples na to, nasa kanina na lahat. Bakit nasisira pang relasyon? Walang Kristo ang pagsasama. Walang Diyos na ang pagsasama. Nagpipade ang love ng tao, mga kapatid. That is why sa mga husband and wife na nakikinig ngayon, dapat palitan ang human love ng divine love because God's love is not only divine but forever. May pagsasama na mag-asawa na tumatagal. Ang sikreto nun, may Diyos ang buhay ng mag-asawang yan. Hindi mo natitingnan yung mali ng asawa mo, yung depekto ng asawa mo, yung kanyang mga tinatawag na mga karakter, hindi mo na makikita yan, yung kanyang mga kakulangan. Why? You have the divine love of God and that love is forever. Kaya mga mag-asawa nagtatagal, mga kapatid. Tandaan po natin, ang nakasakop dapat sa pag-ibig natin na binanggit doon kanina sa 1 John ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi doon, makikilala lamang na kayo ay sa Diyos kung kayo ay nag-iibigan. Ayun. So, importante itong ating pinag-aralan, mga kapatid. Ang nagtatagal lamang dito ay yung mga umiibig. No? So, mahalaga, ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita po sa atin. Then, nakita natin ngayon, the power of God's love is what? Divine, forever. Then the last, it is perfect. Kaya sa mga wala ng tatay, wala ng nanay, meron dito na wala ka ng tatay at nanay, always remember, you have the love of God. The love of God is perfect. The love of God is forever. No? Kayo na maaring nagkakaroon kayo ng insecurity kasi feeling mo walang nagmamahal sa iyo dahil until now you are single. Hindi ako maniniwala doon. Maraming mga single na may sense of security kaysa mga may partner sa buhay. Why? Nakuha nila ang pag-ibig na mula sa Diyos. So tandaan natin, the love of God is perfect. Human love is imperfect. But God's love is perfect. Incomparable ang love na to. At ito yung dapat i-desire natin, hindi yung pagmamahal lang ng tao. So bakit masasabi natin na ang love ng Diyos ay perfect? That's the question. Bakit perfect ang love ng Diyos? Because it hits the emptiness of a person's life. Hungkag ang puso natin. Hinahanap natin minsan na may taong magbigay ng attention sa atin. May magpahalaga sa atin. Ano takbuhan ng tao? No? Ano takbuhan ng tao? Sex. Kaya pansinin ninyo, yung mga hindi mananampalataya, ang lalaki nakikipag-sex sa babae at sa kapwa lalaki. Saan ka nakakita kalalaki mong tao? Nakikipag-sex ka sa babae at sa lalaki. At the end of the day, walang satisfaction ng buhay. Hinahanap ng tao yung emptiness niya sa sex, sa mga games, sa alak, sa bisyo, sa sugal, sa mga masasabi nating mga, kumbaga, gimikan,
sa pagpunta sa iba't ibang dako ng mundo, but at the end of the day, empty pa rin ang buhay. Ang makaka-fill in lang ng emptiness natin is the perfect love of God. Tandaan po natin yon. Biro mo, uminom ka ng alak, paggising mo, sakit ng ulo mo, sa umaga, andyan pa rin, empty pa rin. Biro mo, naranasan mo makipag-sex sa kapwa lalaki, tapos babae din, pero malungkot pa rin buhay mo. Kasi walang makapagpuno ng emptiness ng tao, kundi the perfect love of God. And that is why you need Christ in your life. Biro mo, naranasan mo ng 5 girlfriend mo. Lahat ng yon, natikman mo, tapos, wala pa rin. Kulang. Naranasan mo iba-ibang boyfriend. Wala din. Iniwanan ka pa. Kasi, the human love is imperfect. It's not perfect. Human love gives pain. Ang pag-ibig ng tao ay nagkukos ng pain. Ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ang nasaktan para ikaw ay mabuo. Ang human love destroys. Ruin sometimes our lives. But the love of God builds us up. Binibuild up ka, nililift up ka, binubuo ka, winasa ka ng human love, inayos ka ng divine love, and that is the Lord Jesus Christ. May mga lalaki man minsan na, alam mo, magbabago ako kung ako ang sasagutin mo. Mamahalin talaga kita. Hindi na ako mag-a-addict, hindi na ako magbibis, hindi ako na magbarkada. Magsama lang tayong dalawa. Human love cannot change a human person. Nabola ngayon yung babae. Talaga? Opo, talaga. Mababago. Gusto, kasi may mga, kaya nga siya minahal ko kasi para mabago siya eh. Mali po yun. Kaya alam nyo, maraming mga babae, mahirap lang magsalita dito ng isang salita na nag-start ng T. Di ba? Alam nyo na, kayo na bahala. Kasi hindi ako magsasalita. Maraming babae na T. Di ba? Kayo na bahala dyan, mga kapatid. No? Kung ano interpretation nyo dyan. May W ka kapag may Lord ka. Ano yung W? Wisdom. Hindi ka ililigaw ng Lord. Hindi ka magiging T, mga kapatid. No? So kayo na bahala kung anong idugtong nyo dyan. Kaya tandaan natin, the love of God is perfect. No? Maraming babae ngayon, dapa, sising-sisi, tapos kawawa magulang, babalik sa parents. Ayun. Hindi nakikinig ng payo. Di ba? So you don't need the human love, but the perfect love of God. Nasa ano yan? 1 John 4, 9 to 10, mga kapatid. Ito ang pag-ibig. At ito, verse 9 to 10. Ito yung perfect love. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito yung perfect love. You need and I need this kind of love, the perfect love of God. Saan ka nakakita? Hindi tayo lahat deserve. Hindi tayo lahat karapat-dapat. Ang Diyos ang nagpasya, padala ang kanyang anak para mamatay sa iyo at para sa akin. That's the perfect love of God. Walang any condition. Pinili kang mahalin ng Diyos. At doon tayo na mold, na build, naging mabuting tao tayo. It's because of the perfect love of God. Pinapahamak tayo minsan ng human love. Lalo na sa mga babae. May mga lalaki din ganon. Masyado tayong nakapokus sa damdamin natin na minsan na-downgrade na po tayo.
Buti na lang may perfect love ang God. Winasak tayo, sinira tayo ng pag-ibig ng tao, pero si Lord, binubuo niya tayo. Inaayos niya tayo. Pati ang utak natin, binabalik niya sa tamang pihit. Kasi pati pag-iisip natin, puro sablay. Pinipihit ng Diyos yan. Inaayos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kasi siya lumikha sa atin. Siya nagre-repair sa atin. And that is the perfect love of God. Because of the Lord Jesus Christ, tinanggap mo siya as your Lord and Savior, napapansin mo, maayos ka na mag-isip, maayos ka na magpasya, maayos ka na magpumili ng tama. Kasi si Kristo nananahan na sa puso mo. You have the perfect love of God. That is why kaya mo na ring mahalin ang mga hindi karapat-dapat na mahalin. Kaya mo magpatawad sa mga hindi karapat-dapat patawarin. It's not because of human love, but because of the perfect love inside of you. Because of the Lord Jesus Christ. Kaya alam nyo, nakita ko dito yung mga single na na-disciple, walang ka-insecurity kahit wala silang girlfriend o boyfriend. Hindi sila yung tipong naiinggit. No? Kasi, perfect na yung love na nasa kanila. Hindi sila nagmamadaling mag-asawa. Ibang babae, akala mo maubusan ng lalaki. Ayan. Iba, ang takaw. Ano nangyari ngayon? Sising-sisi sila. Kasi, they run their lives with their emotion. Akala nila, makikita kang kinasal, nakadamit ka ng bridal gown, this is my life now. Ngayon, labandera ka na. Di ba? Ang ganda makitang nagmamarcha ka. Tapos, may nag-officiate ng kasal sa iyo, pero pagkalipas lang ng ilang buwan, taon, ayun, na-stuck mo ang buhay mo sa bahay ka na lang. Hindi ka na nagsiserve kay Lord. Yung sa laking nagsasabi sa iyong mahal ka, hindi na umuwi ng bahay. Ayan. Kita niyo mga kapatid? Unahin nating mapasa atin ang perfect love of God para hindi tayo madaya ninuman. Hindi tayo magkaroon ng kulang. Walang kulang sa mga single people dahil sapat ang perfect love ng Diyos sa buhay po natin. Kung ikaw man ngayon ay isang single mom o ikaw ay isang single, tandaan po natin mga kapatid, the love of God is perfect. No? Yung bang since birth, ni wala kang boyfriend o girlfriend. Pero wala kang insecurity. Why? The love of God inside of you is perfect. Ang perfect love, walang inggit yan. Walang pagkukompare. Walang pagsiselos yun. Sapat ang Diyos lang makapagbigay niyan sa atin, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, aspire for God's love. Aspire for God's love. Desire God's love in your life. Because the love of God is not an emotion. It is based on His principle and character. Kaya patingnan niyo ang mga puso natin, pag ito ang basihan po natin, dinadala po tayo nito minsan sa pagkalito. Dinadala na tayo nito sa pandaraya. Nililito tayo ng damdamin natin kasi nasa Bible. Ang puso ng tao mandaraya. Saan ka nakakita, lalaki ka, nalilito ka? Bakit tumitibok ang puso ko sa lalaki? O, nalilito ka talaga. Bakit parang gusto ko lalaki, gusto ko rin babae? Ayan. So yan, ang puso na to mandaraya. That is why the love of God is not based saan? Sa emotion. Ang love ng Diyos nakabase sa salita niya at sa karakter niya. That is why the love of God is perfect. The love of God is perfect. Yung ramdam mo sa Kanya, gusto mo siya ngayon, pero bukas, ayaw mo na sa Kanya. Kaya tatawag ng iba dyan na infatuation love. Ayun. Yung crush na crush mo siya ng high school, nung nagkita kayo sa college, ang pangit na niya. Infatuation. Iba naman puppy love. Biro mo ang love mo, puppy. Kita mo kapatid, saan ka nakakita may mga puppy love pa kayo, may infatuation love pa kayo? Saan nyo pinagkukuhayan?
Saan nyo pinagkukuha yung mga ganyan? Dalawa lang, human love and divine love, mga kapatid. Naging tuta yung pag-ibig mo, kapatid. So tandaan natin, mga kapatid, gawin nating matino ang pagmamahal. Aspire for the love of God. Because the love of God is perfect, powerful. The love of God is forever. Ito yung i-aspire natin na, pwede ba kami magkaroon yan, Pastor? Pwede kapag may Christ ka sa buhay mo. Kaya tingnan mo, minura ka, sinigawan ka, siya na nakasagi ng sasakyan mo. Pero ikaw pa nag-sorry. Because you have the power of God's love. Kintan niyo, mga kapatid? Tingnan niyo, may gamit niya na, lalo na mga sasakyan mamahalin, sila na nakasagi, sila pa magalit sa iyo. Biro mo, sinagi mo yung motor, ikaw pa galit sa nagmomotor. Greediness yun hindi yun love. Biro mo, yung mahalaga sa iyo gamit, hindi yung tao. Maraming tao nag-i-exist sa hate, sa anger, kasi may human love lang na nasa kanila, may limitation lang. Pero ikaw, sa halip na magalit ka, nagpapatawad ka because of the perfect love of God resides in you. At naway ngayong umaga dito nyo makita, mga kapatid, na dito nyo ma-identify, we need the power of God's love because the love of God is divine. The love of God is forever and perfect. At kapag meron ka nito, girlfriend mo yan, boyfriend mo yan, asawa mo, anak, nakikita mo mga depekto, but still you love them because you have the perfect love of God. Tandaan po natin yon. Ang pag-ibig, pag meron ka ng pag-ibig mula sa Diyos, hindi ka maghahanap ng kapalit. Hindi ka maghahanap na suklian mo rin ako ng pag-ibig. Ibigin mo rin ako. Hindi. Kahit hindi ka mamahalin, still you love that person. And that is the love comes from God. At kayo mga single, huwag kayo pa-pressure. If you have partner, okay, pag wala, huwag magmadali kung sino-sino nang dinadampot ng iba. Ang pag-ibig ng Diyos may karunungan yan. Bibigyan ka ng Diyos sa tamang panahon, mga kapatid. Naway sa umagang ito, we can restore the love. And we must aspire that God's divine love in our lives. Tandaan natin, we must operate in love. And that love comes from God. His divine love, His forever and perfect love. Kaya sa ating pagtatapos, we exist to serve because of God's love. Alam nyo, kaya tayo naglilingkod? Marami sa atin nagsiserve ngayon para sa Panginoon because we love God. It's not an obligation. It's because of God's divine, perfect, and forever love. We are motivated to reach out people because of His love that is manifested in us. See? Kaya nga sa Plan 40 natin, nagre-reach out tayo ng tao, ginaguide natin ang tao. Kayo na naka-create ng mga leaders, it's because of your love. It's not because of obligation. It's not because of the program or activity in the church. The church cannot exist without love. Tandaan po natin yung mga kapatid. Magtatagal ka talaga hanggang pagdating ng Panginoon kung lahat ng ginagawa mo sa church ay dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Tandaan po natin yon. Hindi po yan kayang tumbasan ng anumang mga material na bagay. Naway sa umagang ito, nagkaroon tayo, mga kapatid, ng tinatawag isang pananaw patungkol sa pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya ka nagbibigay dahil mahal mo ang Diyos. Everything na anumang operation meron tayo dito, you help, you give. Tandaan po natin, it's all about the love of God. You pray, you meditate the Word, you worship Him every Sunday. Daily in your life, you meditate His Word, you share the Word. It's all because of the love of God in your life. Sama-sama nating pakinggan ang mensahe ng Diyos na ibibigay sa atin ng CJS Philippines Worship Team. Then after that,
tayo po ay dadako sa closing prayer natin. Yes, Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Ooh, you are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love keep pursuing. Now that I tasted your love, my heart just can't get enough. 'Cause Jesus, you have me completely. It's your love in my heart, running over every day of my life. I go closer, such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. No matter what I go through, I keep my eyes fixed on you. Jesus, you're faithful, and you were able. It's your love in my heart, running over every day of my life. I'm gonna go closer to you. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong. Every part of my heart is now open. Make your home in my heart. You are welcome. Oh, yeah. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa paalaala mo sa amin. Ang pag-ibig ng tao, kinakapos, kinukulang, at may hangganan. We need the love from God. Dahil ang pag-ibig na ito, Panginoon, kapag meron kami nito, bilang mga may asawa, bilang may mga anak, at bilang naglilingkod sa iyo, kapag meron kaming love mula sa Diyos, it is divine, forever and perfect. Na kaya naming magpatawad
Kaya namin, Panginoon, na magmahal sa mga taong hindi karapat-dapat. Patawarin, pero nagpapatawad ang bawat isa. Mga taong hindi man namin kaano-ano ay inaabot namin. It's because of the love of God in us. I pray, Father God, lahat na nang nandito, ibuhos mo, O Diyos, ang pag-ibig na ito sa lahat ng mga anak mo. Pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit. Pag-ibig, O Diyos, na walang pagsiselos. Pag-ibig na hindi nagko-compare. Pag-ibig na hindi nainggit, kundi naging mabuti sa lahat. I pray blessing to all of us, O God, and let your love spread out sa lahat ng kasama namin dito sa online simbahay. Na ito'y ma-practice namin sa buhay namin. I pray blessing upon blessing to all of us today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. doing everything I want, doing everything